Mahigit 30 ang patay nung lumubog ang 3 mga bangka sa Iloilo noon lamang nakaraang Sabado. Maaliwalas naman daw noon ang panahon, kaya tuloy hindi maiwasang isipin ng ilan na baka ito dahil sa tinatawag na sundo ng karagatan o witawit. Ang trahedya sa paglubog ng 3 mga bangka sa Iloilo, kung saan umabot sa mahigit 30 ang mga namatay, nabalutan ng misteryo nung kumalat ang litratong ito. Kuha raw ito ng naunang insidente. Sa kaliwang bahagi ng litrato, kapansin-pansin ang itim na imahe na parang may lumulutang na anino. Paniniwala ng iba, ito raw ay sundo ng mga kaluluwa sa dagat na kung tawagin dito, witawit. Daw padumen, unidentified siya eh. O kung kamera trick man. Yambal nila sa nagliga, dira man kuno na nagkulob ang bangka. Sa dira dampi, damo nagaka-aksidente. Before umalis yung bangka sa port, hindi pa naman masama yung panahon. Posible din siguro na ito yung dahilan kasi may nagsasabi din kasi na may part sa isang dagat na mariit. Kuha raw ito ng kaibigan ni Gemma na taga Guimaras. Pagpuli niya sa Guimaras, may nakita siya nga itom sa babaw sang dagat. Ginpicturan niya. Before pa na aksidente, sir, amo na to ang nakita sa babaw sang langit. Daw tawo, daw something spirito. Hindi siya gusto nga siya ang ma-upload, kaya nahadlok siya. Amo na ako ginsugo yung nga ma-upload. Ako niya, sir, daw pumatsagang yung spirito. Gusto ko man mabulig, bala sir, ako kay basi tuod nga may makakita man nga manugbulong, tinga nilang dagat. Ang litrato, pinick up din ng local media. Noong Monday, may nagpadala sa akin. Sabi niya, sir, tingnan mo, parang kakaiba to. Parang kakaiba nga to. Bigla raw naalala ni Aljon ang kwento ng kanyang Lola Adela na ang dagat sa kanilang probinsya, mahiwaga o sa salitang Ilonggo, mariit. Kung ang duta mariit, mas mariit gidya ang dagat. Ang tatay ko damo na balaan. Balya sa akon, kung maglakat ka gani sa iban nga doog, hindi ka gid magkalipat. Magsiling ka nga, Jesus Maria Kagusep. Magkanto ka sa dagat, pag lusong mo sa tubig, masiling ka lang in Jesus name. Kung ano man sang ara da, hindi ka gid maano, kag may ara ka nga naunahan mo na sila. Minsan na rin daw nakainkwentro si Lola Adela ng sinasabing elemento ng dagat. Isang una, gakanto kami sa Guimaras dito, kay may bata ko to. Kalampos, ang sa kanaka-na, hambal sang akon nga pakaisa, na ay nagadulong. Ay, ano mo magas, hindi kita ni kalampot. Hindi ka magpanumdum si mga amuna, kaya hindi naman namin. Panik ang tanan, iba nagatinyabaw. Lapit mo! Nahambala nila ang maniho, nga dasigon mo na aboard. Para sa inyo, na makaabot kami sa among kadatuan, kag makabalik sa among ginalinan. Kung maglantaw, wala na kami sa kasulod dapito sa Kunsang Guimaras. Yun lang po yung purpose, di sila matakot. Kung talagang may ganyan po, dapat manalangin sila araw-araw. Ipinakita ni Aljon ang kumalat na litrato sa kaibigan niyang psychic na si Hart alias Madam Cristala. Una nga pagkita ako sa nga picture, witawit. Amo na siya ang taglugar sa dalong sang dagat, nagapanguha sang mga tawo nga ara sa baybay. Kung diri sa duta iya, may ara kita nga tawag nga si kamatayan, no? Sa dagat naman niya iya, witawit. Daw ulod na siya, ang kadakuon niya daw salakyan nga jeep, may sungo siya nga may sungay siya. Nga kung maglangoy sa dalong sang dagat, ang ginagamit niya sina nga maglangoy siya ang duha nga ina. 4 years or 5 years, hindi siya nagagawa, manguha siya liwat. Tugtog hindi na siya matapna, hindi na siya mastap, balik-balik na naagihapon nga manguha siya nga manguha. Bago ang trahedya nitong August 3, October 2015, isang bangka ang tumaob sa karagatan ng Iloilo matapos itong hampasin ng malalakas na alon. 7 ang namatay doon. Timiyari ang agambal nga coincidence, pero sa amon niya nga mga sidekick, kaya naintindihan mo na iya, hindi siya coincidence. May posibilidad nga matabo siya liwat, kaga sulit-sulit man nga may pagkakuhaon liwat nga kabuhi sa dagat nga ina. Makadula kita sa area mismo, kag mga di nga o kung may pari man nga magabindisyon sina sa tubig, no, magahaboy sila sa mga roses para nga ma-release na sila, kag makatabok na sila sa pihak.
Marami tayong legend sa Pilipinas in terms of bodies of water. Pinaka-common na legend is yung sirena. Pag may sirena sa isang lugar or Shokoy, maaring may ikamatay dito ng mga tao na dumadaan. Sabi nga nila, once a year, sa isang lugar, lagi may kinukuha. Sinusundo nitong mga creature na to. Ang witawit, ari natin siya i-classify as isang engkanto o nature elemental. Ang mga haka-haka na witawit ang nasa likod ng pagtaob ng mga bangka sa Iloilo, mariing pinabubulaanan ng mga otoridad. Wala naman pong basihan yan sa science. Based sa initial testimony na na-receive namin, there was squall or in local dialect, pugada, yung biglang hangin. Sa first incident natin, there were 11 dead. Meron po tayong suspension immediately, pero nag-resume po dahil po maganda po ang panahon. And then nangyari na nga po yung pangalawang insidente. Ang ating rescue ay 65 katao, casualties natin ay umabot ng 31. Squall is a sudden violent burst ng winds. So ito nangyayari pag may mga heavy rains or di kaya mga thunderstorm. Ang bagsakan pero it will normally last na mga 1 minuto. Gayunman, ano yung itim na imaheng nakunan? Sa nangyaring trahedya sa karagatan ng Iloilo, nalitratuhan daw ang isang witawit o yung sundo ng mga kaluluwa sa dagat. Meron nga bang ganon? Hindi siya edited. Nagtatry akong maghanap ng thread or line. Kasi baka nga naman siya may sumabit lang sa phone. Wala. So nakadetach talaga yung kung ano man yung object na nandun. Hirap imbestigahan, hirap itong pag-aralan. Wala siyang intention to scare anyone. Kung ano man ang nakuna niya doon, nung time na yun, nandun yun. Ngayon ang tanong, kaya pa siyang gawin? Parang sagot doon, oo, hindi siya dapat katakutan. It's high time na po na tignan natin ang disenyo ng mga bangka. Hindi pwedeng every time na lang na magkaroon ng subasco o pugada, itataob tong mga bangkang ito. The people of Guimaras and Iloilo deserve safety. Ang tao sa kalibutan, duha, may ara ang makasense ako makabatyag. So kami sila naka-inchindi lang. Pati ako yang nga may kwan nga may taglugar dira sa dalaw sang tubig. Nasa paniniwala ng iba't ibang mga kultura ang konsepto na merong sumusundo sa mga mamamatay. Sa kuhang ito ng OFW sa Taiwan na si Mary, makikita ang isang itim na imahe sa likuran. Paniniwala ng iba, si kamatayan daw. 2 araw mula nung nakuna ng litrato, si Mary bigla na lang nawalan ng malay. Makalipas ang halos 1 buwan, binawian siya ng buhay. At nito lang Lunes, naiuwi sa Pilipinas ang kanyang labi. Hindi ko talaga akalain na mangyari sa asawa ko. Hindi ko naman napansin yun, sir, nung nilagyan lang ng bilog na ganun. Pagtitigan mo, siyempre hindi naman natin akalain na kung totoo ba to o hindi. Medyo siguro naniniwala. Kasi ang sabi nung na hindi naman daw edited yung picture na yun. Pero ayon sa mister ni Mary na si Edwin, madalas na raw idinadaing sa kanya ng kanyang misis noon ang pananakit ng kanyang ulo. Findings ng doktor na pumutok yung ugat sa utak niya. Talagang brain dead. Pero dapat bang paniwalaan na si kamatayan o isang sundo ang nasama sa litrato? I think ito yung isang picture, medyo surprising for me. Pinakunan na rin namin ang park sa Taiwan kung saan nakunan ang litrato ni Mary sa parehong anggulo. At ito ang lumabas. Sa park, nakita na may bato sa likod ng poste ng ilaw na posibleng siyang nakunan sa likod ni Mary. Kung phone man ang ginamit siya doon is have a very poor quality, mas nagiging prominent kasi yung mga image. Pag medyo malalaki yung mga pixels natin, mas nakakabuo sila ng imahe. Meron tayong tinatawag dyan pareidolia. Seeing an image over an object or something. Kahit na anong dahilan ng pagkamatay, ma'am, masakit talaga. Kahit na hindi tayo naniniwala doon, talagang masakit po ang mawalan ng isang mahal sa buhay. Sa isang banda, nakamamanghang isipin na ang tao kapag mamamatay na, mayroong susundo sa kanya mula sa kabilang buhay. Ibig sabihin, patungo sa liwanag, hindi tayo mag-iisa.
Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.